pilit na nagpapakatatag sa gitna ng pagsubok. Mensahe ng suporta at panalangin para sa hari ng komedya, bumuhos. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Nakatutok ang GMA News para iatid sa inyo ang pinakasariwang balita kaugnay sa kondisyon ni Comedy King Dolphy. Live mula rito sa GMA Network Center. Ako naman, Arnold Glavio. Kasama maghatid ng serbisyong totoo, ako po si PR Canghel. At live mula rito sa Makati Medical Center, ako po si Rhea Santos. Mga kapuso, lubhang critical pa rin ang kondisyon ng Comedy King na si Dolphy. Sa mga oras na ito ay nasa ICU pa rin po siya at patuloy na minomonitor ng mga doktor. Nagpahiwatig naman ng kahandaan ang pamilya Quezon sa anumang mangyayari sa kanilang ama. Maging si Mang Dolphy nagpahayag na nasa kamay na yan ng Diyos. Napapaligiran po ng kanyang mga mahal sa buhay si Dolphy at nakatakdaring umuwi mula abroad ang ilan pa sa kanyang mga kaanak. At kanina lamang po ay nakapanayam natin. Nakapanayam po ng unang hirit si Ronnie Quezon, isa sa mga anak ng Comedy King na si Dolphy. Narito po ang ilan sa kanyang mga pahayag. Kamusta naman ang pamilya? How are you handling the condition of your father? Ganun talaga eh. Whenever like every family has when someone's sick or we usually try to spend time together and hold each other. Parang andun yung grab strength from each other and obviously help each other go through this. Particularly our dad. Alam namin what my dad wants. Kasi nga nung na-diagnose siya 2 years ago, nag-heart-to-heart talk naman kaming family. And yung mga decisions na gagawin namin, it's not just what we want. We know what he wants. Ang sabi niya kasi, ayaw niya may tinutusok sa kanya. Ayaw niyang buhay nga siya pero nahihirapan siya. Tapos ito yung hindi ko makalimutan eh. Nakatingin talaga ako sa kanya, tumitig pa siya sa akin eh. Sabi niya, if kung mawawala na ako, gusto ko, ganun lang. So, parang gusto kong bigay din sa kanya yung ganun. Kaysa, di ba gusto nga natin siyang buhay, nobody wants him to go. But he doesn't like it that way. Diba? Yun. Kung hindi komportable, pahinga na lang. Yun ang gusto niya eh. Lahat affected, pero I notice yung mga babae mabilis umiyak. Tsaka si Vandog. Yan. Siguro, medyo may strength dyan. Siguro si Kuya Junior, tapos si Eric. Yan. Yung iba medyo ganun, nasa gitna naman. Buhay pa ba yung pag-asa nyo na pwede pang maipagdiwang ni Mang Dolphy yung kanyang 84th birthday on July 25? Where there's life, there's hope. And I guess it's all in God's hands. I believe prayer helps. Pero kung ano talaga yung gusto ng Diyos, mangyayari yan. Diba? Kung umabot, okay. Mga kapuso, kasama ko rin po dito sa Makati Medical Center si Lar Santiago. Lar. Rhea, hawak ko dito ngayon ang picture namin ni Dolphy. Dahil isa tayo sa mga pinalad, noong bago siya ma-ospital ay nadalaw natin siya sa bahay at nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na makausap siya. At yun nga, nung araw na yon, that was a Sunday, na dinalaw natin siya, masigla siya. In fact, kumakanta-kanta pa at ang kinakanta pa niya yung Sunshine. At kumain pa siya ng chicharon nung hapon na yon. At marami rin kaming napag-usapan, marami kaming sinariwa dahil noon pa lamang early 80s ay kasama na natin si Tito Dolphy at pinupuntahan natin sa mga shooting niya ng kanyang mga pelikula. At kaya naman naging malapit tayo sa Comedy King. At ngayon nga ipatuloy din tayo na kasama sa mga nananalangin para kay Tito Dolphy at siyempre para sa kanyang pamilya, kung ano man ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Rhea? Alright, maraming salamat, Lar Santiago.
Kasama ko rin po dito sa Makati Medical Center, tinututukan po ang kondisyon ni Mang Dolphy, si Isay Reyes. Isay. Rhea, naging mapayapa naman nga ang magdamag na pagbabantay ng media dito sa Makati Medical Center kung saan nakakonfine nga si Comedy King Dolphy. Pasado alas 2 ng umaga, nang lumabas ang anak ni Dolphy na si Ronnie Quizon. Lumabas lang daw siya sandali para magpahangin. Wala pa man siyang opisyal na update. Nabigyan naman niya kami ng panahon na siya ay makapanayam. Kwento niya, bago daw siya bumaba, patulog na si Karil at si Epi Quizon. Si Dolphy at ang iba pa nilang kaanak nagpapahinga na rin. Dahil nasa ICU si Dolphy, nandun naman sila sa kwarto nito kung saan sama-sama silang lahat na magkakamag-anak. Ayon sa mga doktor, ang sitwasyon ng kanyang ama ay critical but stable. Sa kanyang obserbasyon, mukhang lumalakas ang ama. Unti-unti naman daw kasing nakaka-recover ang kanyang katawan maliban ang kanyang kidney. Naniniwala siya na lahat ng pwedeng mangyari ay nasa kamay na ng Panginoon. Kaya naman nananatili daw sila sa tabi ng ama. 11 sa 18 mga anak ni Dolphy ay nasa Pilipinas na daw ngayon. Ang iba ay ginagawa pa ang lahat para makauwi. Nais kasi nila na kumpleto sila dahil alam nila na makakapagpalakas ito sa ama. Sa ICU, salitan naman sila ng pagbabantay pero mas binibigyan nila ng prioridad yung mga minsan lang daw na makasama ni Comedy King. Isa sa mga namataan natin kagabi na dumalaw kay Mang Dolphy ay ang komedyanteng si Ai de las Alas. Namumugto ang kanyang mga mata nang lumabas sa ospital. Si Maricel Soriano ay dumalaw na rin kagabi. Ayon kay Ronnie, hindi nila tinatrato na bisita si Maricel dahil parang anak na ito ni Dolphy. Ayon din kay Ronnie, nung kinakausap daw nila si Dolphy, tila nais daw nitong mag-react dahil nagtataas lang ito ng kilay. Magkita na lang tayo for Tito Dolphy. Ano po yung gusto niyo mensahe sa mga sumusuporta sa kanya? Siyempre po, mahal na mahal natin ang Comedy King. Mahal na mahal po siya ng industriya. Magdasal po tayo for him. Rhea, tinanong din natin kanina si Ronnie na anak nga ni Dolphy kung maglalabas ba ng opisyal na medical bulletin ngayong araw. Pero ayon sa kanya, iniintay din nila mismo yung sasabihin nga ng mga doktor. At kapag naman daw nag-release na ang doktor ng official statement or ng any update sa kaso or sa case ni Dolphy, hindi naman daw nila ito itatago sa publiko. Rhea? Maraming salamat, Isay Reyes. Samantala, iba pang karagdagang balita, samahan po natin sina Igan at Pia. Maraming salamat, Rhea. Baging sa Twitter community, nagpaabot ng dasal ang mga nagmamahal kay Dolphy at narito ang report ni Dano Tingkungko. Makailang beses nating namataan ang ilan sa mga anak ni Dolphy dito sa Makati Medical Center. Si Van Dolph lumabas para magpahangin pero tumangging magbigay ng pahayag. Ang kapatid na si Eric na raw kasi ang tumatayong tagapagsalita ng pamilya. Pero pinagbigyan kami ng panayam ng kapatid nilang si Ronnie. Mayroon yun, facial expressions, parang minsan gagalaw yung kamay, gagalaw yung bibig. Yun, yung taing kilay niya pinakamadalas taas, baba. Di raw nakakapagsalita si Dolphy ngayon kaya ito ang paraan nila ng pakikipag-usap sa isa't isa. Meron yung time na pinuntahan ko siya, sabay kami ni Eric pumasok dun sa room eh. Pag sabi kong, Daddy, si Ronnie to, pinas niya yung kamay niya parang reaching out to me. Tapos sinalo ko yung kamay, tapos magkahawa kami habang nagkikwentuhan kami. Nung nagpapaalam na ako, pag sabi ko, Dad, sige, pahinga ka na, akyat na kami ni Eric, basta nandito lang kami. Humigpit yung kapit niya eh. So parang sinasabi niya na huwag ka umalis, yung ganun. Kasama ng partner ni Dolphy na si Jaja ang anak niyang si Karil. Emosyonal daw ang lahat sa lagay ng batikang aktor ngayon. Hindi naman naiwasan eh. May mga kapatid daw iyakin talaga eh. Si Vando, kala mo siga, iyakin yan eh. Tapos yung mga sister ko, hindi naman maiwasan. Kanina naiyak din ako eh. Kasi pagka may ganun atmosphere, tsaka yung gusto mong sabihin sa tatay mo, it really gets emotional. Ayon pa kay Ronnie, dumalaw na rin daw ang ilang malalapit na kaibigan ng kanilang ama sa showbiz industry tulad ni Maricel Soriano, Edgar Mortiz, Smokey Manaloto, Charo Santos at Willie Revillame. The main reason na lang siguro na we're holding on eh, kasi may chance. Kung may chance nga mabuhay. Tsaka my dad naman, nakikita ko, parang gusto naman niya talaga mabuhay. Sa Twitter naman, nagpaabot ng pagdadasal para sa pagbuti ng lagay ng Comedy King ang mag-asawang Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan, Raymond Gutierrez, Rahul Laurel, Isko Moreno at Jim Paredes. Maraming salamat.
Sincerely, kasi ngayon, hindi siya ang dating dati, kunyari sasabihin, sikat. Ngayon, hindi siya, ang nararamdaman ko, hindi siya popular. Loved siya. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Ipinaliwanag ng actor-director na si Eric Quezon ang lagay ng kanya amang si Dolphy. Nagpasalamat din siya sa lahat daw ng nagdarasal at sumusuporta sa Comedy King. Narito ang kanyang pahayag kagabi.